Our beloved Boss Mike Cervera. Eto na nga. Sige, wag na nating patagalin. Eto na. Pasok! Ferdinand Bongbong. Ayan na. Kita mo naman ano. Pero amoy na amoy ko to ha. Kakabukas pa lang, amoy na amoy ko na. Actually, hindi ko pa to napapanood. Ngayon pa lang, sabay-sabay nating panoorin. Sa mga hindi pa nakakapanood, sabay-sabay nating panoorin at sabay-sabay nating bigyan ng reaksyon. Diba? Eto na nga, boss. Hay, nako. Okay. Pasok! Marcos Jr. Ladies and gentlemen. May bago tayong Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siyempre, at wala na kayong magagawa doon. Ang tanging nyo lang magagawa, ang ipagpatuloy ninyo ang paninira ninyo. Diba? Yun lang naman ang kaya nilang gawin. Wala na tayong magagawa. May bago na tayong Pangulo. Kahit sino, wala nang magagawa. Sa katapusan, sa July 1, uupo na sa kanyang upuan sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos at pangangasiwaan niya ang agrikultura. Napakagaling, di ba? Ganyan ang presidente ko, masipag. Hindi ngawa na ngawa. Hindi pa man umuupo, alam na kung anong gagawin. Di ba? Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Wala na. Wala na kayong magagawa dyan. 31 million mahigit. Napakalaki ng lamang ng kanyang pagkapanalo. Buti naman alam mo. Alam naman nila na malaki ang panalo. Di ba? Ni Bongbong Marcos. Alam nila yan. At hindi naman maitatago yan at hindi na nila maitatanggi. Kahit na anong ginawa nilang paninira kay Bongbong Marcos ng panahon ng kampanyahan, lalo na itong gunggong na ito, walang nangyari. Walang epekto yung kanilang paninira. Bakit? Higit sa 31 milyong mga Pilipino ang bumoto sa kanya. Ito ang unang majority vote mula nang mapatalsik ang kanyang diktador na ama. Kita mo, diktador daw. Kung totoong diktador, ang kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dapat hindi na yan binoto. Kaso sa kanila na rin ang galing, di ba? Majority vote. Ngayon lang naulit. Dati, sa tatay niya. Ngayon, sa kanya. Diba? Anong doon? Anong sinasabi nila na masama? Diktador, mamamatay tao. Bakit ganon? Nandiyan na si Jenor Bintibi. Na-high blood kagad ako Lintik na ito Kakapahinga ko lang Wala akong ginawa. Matulog na matulog. Tapos! Ayan sinasabi ko. Talagang pinakita pa yung katarantaduhang ginawa nila nung EDSA 1. Kita nyo. Yan yung mga nauto. Hindi naman natin masisisi ang mga yan. Bakit? Iyon yung pagkakaiba ngayon, mga boss. Noon, walang social media. Ngayon, meron ng social media at meron ng mga vloggers at meron ng UBIP. Doon sila siguro natatakot. Malditang Lola. Magandang gabi po, Lola. Sorry naman, shoutout naman dyan sa 85 na nanonood. Awa ng Diyos, Baka naman kung bago lang ho kayo sa aking channel, para naman magkaroon na ako ng tanso play button, mag-subscribe na ho kayo, Actually, konti na lang Baka nga ngayong gabi, maging tanso na ako. Tulad ng tawag ng aso. Ayan na, mga boss, Hindi na bawal. Eto na. Sige, kuri kung
Kurikong! Nung bata ko, ganyan ho ako, ha? Oo. Kurikong! Kurikong! Ganyan ho kami noon, eh. Oo. Bata pa lang ho ako, loyalista na ako, eh. Oo, nakikikurikong ako nung araw, eh. Kurikong! May pag-ganun-ganun pa ako noon, no? Kurikong! Kurikong! Di ba? Totoo yun nung bata ako. Ha? Ito. Alam nyo, hindi mananalo ng ganito kalaki si Marcos Jr. Narinig ninyo? Alam nyo, hindi mananalo ng malaki si Marcos Jr. daw. Kung, yan na, kung, bakit? Nandyan na yung mga boss ko. Boss Delta Queen at nandyan na rin si JC Vlogs. Uy! Mga boss, magandang gabi po sa inyo. Kung, ayan na. Bakit? Bakit nanalo ng ganon? Ulitin natin. Sa kanya. Ito ang unang majority vote mula nang mapatalsik ang kanyang diktador na ama. Alam nyo, hindi mananalo ng ganito kalaki si Marcos Jr. kung hindi dahil sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila. Alam nyo kung sino tinutukoy? Yung mga vloggers. Boss Gilbert Pareha. Karunungan at kaalaman. Shout out. Kung hindi daw sa mga vloggers. Yun, ha? Ulitin ko lang konti. Kalaki si Marcos Jr. kung hindi dahil sa kanila. Ulitin nga natin. Linawin mo. Alam nyo, hindi mananalo ng ganito kalaki si Marcos Jr. kung hindi dahil sa kanila. Sila ang vloggers ni Marcos Jr. Kita nyo? So, buti pa yung Rappler, At alam ng Rappler na malaki ang bahagi, malaki ang naitulong ng mga vloggers para sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Alam nila yon. Bakit? Siya na rin, sa kanila rin ang galing na nakakasabayan nila yung mga kapatid natin na mga vloggers sa mga eksena, sa mga okasyon, sa mga rally, sa mga meeting de avance. Yan yun, mga boss. Alam nila. Buti alam nyo. Kaya siguro, takot na takot sila sa mga vloggers dahil alam nila nalintik na yan. Dahil sa kanila, lumamang ng ganun kalaki si Bongbong Marcos. Diba? Mark Ramos! Mata pobre ba? Diba? Eto na. Tuloy natin, Kita nyo naman yun. Boss Tintin Cruz. Sila ang mga nakapaligid lagi sa sentro ng aksyon, tahimik na sumisilip sa kanilang mga kamera. Nakikipagsabayan sila sa media sa pagsunod kay Marcos Jr. sa kanyang mga motorcade. May masama ba doon? Wala akong nakikitang masama doon, tuloy mo. Walang masama doon. Tuloy mo lang. Sa pagtitipon ng mga taga-suporta, mapapansin sila dahil sa kanilang nagtataas ang tripod. Nagtutulungan sila at sa oras na sila'y magkakahiwalay, kaya nilang magtrabaho ng mag-isa. Buti alam nyo. Kayo, hindi Hindi kayo makakapagtrabaho na mag-isa. Kailangan may nakasunod sa inyong cameraman ninyo at alalay ninyo. Pero itong mga kapatid naming mga vloggers, kahit mag-isa yan, strike anywhere yan. Ganon ho ang mga vloggers na hindi nyo kayang gawin. Di ba? Boss Yummy Lies. Shout out Boss Remy MG. Magandang gabi po. Boss Melba. Ang kanilang misyon, tumayong saksi para sa kahit sinong gustong sumubaybay kay Marcos Jr. Boss, nako. Hindi lang maging saksi, kundi magkalap ng mga balita na ibabalita sa kanilang mga sariling mga channel o platform, Yun. Para nang sa ganon, maraming makapanood sa totoong nangyayari. Bakit? Kasi kayong mga animal kayo, lalong-lalo na itong Rappler,
na animal na mga ito, hindi yan magbabalita ng tama ng papabor kay Bongbong Marcos noong panahon ng kampanyahan. Boss Clark Sam, Boss SG, Lourdes Cabanero, Mami Peng, di ba? Walang ibabalitang matino itong mga ito nung panahon ng kampanyahan para kay Bongbong Marcos. Yung sinasabi mo na magiging saksi, hindi lang saksi, kundi magkalap ng mga balita na po pwedeng ibalita sa marami nating kababayan sapagkat yung totoo naman. Yun naman yung totoo na nangyayari at nangyari. Hindi yung kakatin nyo yung mga video, ipapakita nyo lang yung mga masasama. Para nang sa ganon, maging masama sa paningin ng tao si Pangulong Bongbong Marcos. Diba, Mama Mi TV? Ganon ang trabaho nito mga hinayupak na to. Boses nila ang pinakikinggan ng mga naniwala sa pangako ng pagkakaisa. Anong mga naniwala? Hindi lang naniwala, kundi mga naniniwala at nananalig. At hindi lang yun. Hindi lang yun. Dahil yun ang inaasahan at nakikita ng marami nating kababayan. Diba? Kita nyo naman. Hindi pa nakakaupo. Latag na kung ano yung mga gagawin. Nakaumang na kung ano yung mga step by step na gagawin ng ating administrasyong Bongbong Marcos para maitayo natin ang ekonomiya natin. Diba? Boss Benny, nandyan na. Nandyan na rin si Boss Ami Kamat, Jojo Berlin. Shout out po. Shout out sa 140 na nanonood kasama si Tito Noise Vlog at si Mama Mi TV. Ganon eh. Pero itong mga vlogger, itong mga vloggers ni Rappler, ayan, papangalanan ko na. Itong vloggers, ni Rappler, puro paninira ang ginagawa nito. Lalong-lalo na kay Bongbong Marcos. Diba? Wala itong binalitang maayos. Wala itong binalitang papabor patungkol kay Bongbong Marcos. Kahit balik-balikan nyo pa. Shasha Sudario, magandang gabi po. At magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayong gabi. Tiger Eyes, opo, magandang gabi po. Hello po. Ituloy natin itong sinasabi na itong inayupak na to. Sa bagong lipunan ni Marcos Jr., sila ang mga bagong tagapagkwento. Mali man o totoo yun. Aminin natin, tayo yung bagong tagapagkwento. Bakit? Hindi nyo naman kinikwento yung totoo eh. Kung hindi ang hinahanap nyo lang, yung mga pangit na pwede nyong ibalita sa channel ninyo. Diba? Pero itong mga ito, buong buo ito. Kahit na ano makuha dyan, pangit maganda, maibabalita. Walang maitatago. Ivan Colibra, magandang gabi po. Diba? Kailan ho kayo nakakita ng binalita ng Rappler na maayos at maganda, napapabor kay Pangulong Bongbong Marcos? Hanapin ninyo kung meron. At hanapan nyo rin tong mga animal na to, ng mga balita na tumuligsa sila sa mga NPA. Hanapin ninyo kung meron silang binalita na tinuligsa nila ang mga makakaliwang grupo. Hanapin nyo kung kailan nila tinuligsa ang kabobohan ni Leni Robredo. Wala kayong makikita. Maliwanag na may pinapaboran sila. Marieta Magallanes, Rolando Rivera, shout out po kasama si Boss Helen Malyari. Diba? Kaya nagsawa yung mga tao. Sabi ni Jan Orbin, nagsawa yung mga tao sa kakapakinig sa kanila. Bakit? Wala kayong marinig na iba kundi paninira ng paninira eh. Diba? Puro paninira yung ginagawa nila eh.
Masisisi nyo ba ngayon na mas nagtitiwala ngayon yung marami nating kababayan sa mga vloggers? Tama, ang bagong umano'y media ng bagong lipunan. Alam nyo na, Boss Kimberly, Carmen Kimberly. Sa kanila nang gagalin. Oh, tama. Yan na ang bagong media ng bagong lipunan. Ang mga vloggers. At hindi nyo na masisisi ang taong bayan dahil sa mga gunggong na katulad ninyo. Piling malinis. Piling matuwid. Diba? Boss, Danggaw, shout out. Eto, ganun sila no? Feeling no? Anyway, sige, tuloy natin. Kahit na anong programa ni Marcos Jr. ang iyong puntahan, tsak na makikita mo sila. See? Totoo naman. Siyempre, sinusundan ng mga vloggers yan Nando doon talaga mga kapatid naming vloggers kasi sinusundan nila si Bongbong Marcos. Bakit? Bakit may mga sumunod ng sumunod kay Bongbong Marcos? Dahil tinangkilik sila ng mamamayang Pilipino. Bakit? Kasi wala na nga silang makitang mabuting binalita nyo tungkol sa mga Marcos naghanap yung mga tao ng iba. Na po pwede nilang makabalitaan o makabalita, lalo-lalo na yung mga kababayan nating OFW. Diba? Na dito na lang umaasa sa social media kung ano yung nangyayari dito sa ating bansa. Diba kasi wala nang ano ba yun? TFC ba yun? Di nagpunta sila sa mga vloggers. Doon, buong-buo, kompletong-kompleto, naka-live kung ano nangyayari. Sa inyo, bago yan, ito tulad na itong content ninyo, itong content na itong damuhan na to, pina-approve muna yan sa kanilang editor. Bago niya pinalabas. Bakit? Baka kasi baka yung may balita, pumabor kay Bongbong Marcos. Kailangan yung balita mo, puro paninira lang kay Bongbong Marcos. Ganon sila. Magdamag silang nakatayo sa mga event o rally na may kinalaman kay Marcos. Di naman sa lahat ng pagkakataon. Grabe naman magbalita, magdamag daw. Hindi sa lahat ng pagkakataon dahil hindi naman magdamag yung mga rally. Diba? Exaggerated yung kanyang balita, mga boss. Di kaya'y iniiwan ng kanilang cellphone sa isang lugar na tanaw ang aksyon. Araw-araw, ilang oras silang nagla-live sa YouTube. Ayan, totoo yan. Tayo naman kapag ka totoo, akuin natin, aminin natin. Pero kapag ka sobra, kapag ka alanganin, kapag ka may kasinungalingan, hindi pwede. Diba? Hindi pwedeng lamon lang ng lamon. Ang ilan sa kanila, ilang taon nang ginagawa ito. Meron ding kakasimula lamang. Kung hindi mo sila makita, kailangan mo lamang tumungo sa YouTube. Totoo yun. Punta lang ko kayo sa mga YouTube, Makikita mo talaga. Totoo yung sinasabi niya. Totoo. Yung iba kasi simula lang, yung iba matagal na. Walang problema doon. Wala akong nakikitang mali kung kailan ka nag-umpisa, kahit kahapon ka lang nag-umpisa. Walang problema sa mga vloggers. Ang problema, etong mga ito. Ito talaga ang problema. Etong klase ng mga sinasabi nilang sila daw ay mga tuwid. Yung mga tuwid, sila daw yun. Yan ang problema. Boss Lazali. Shout out. Teka muna. May nag-hide kay Mami Kimberly. Bakit nyo ina-hide? Asan ba si Mami Kimberly? Nakikita ko, boss. Nakikita ko. Mag-comment ka, Ma'am Kimberly, Mag-comment ka.
Tuloy. Ito si Fatima Gao, isang Humanap pa ng kakampi. Professor daw ito professor ito. Yung kakampi nila, na siyempre, kapag kakampi nila, kung ano yung gusto nilang marinig, yun yung sasabihin. Ganon naman, di ba? profesor sa Universidad ng Pilipinas. Sinusundan niya ang paglaganap ng maling impormasyon sa social media. YouTube became the #1 platform in the Philippines. YouTube is very unique in a sense na it's immersive. Sa Facebook kasi, doom scrolling ka lang na makikita mo yung disinformation pero sandali lang. Yun na yung bagong radyo, yun na yung bagong TV. Alam nyo na, ang YouTube ngayon, ang social media ngayon, yan na yung bagong radyo at yan na rin ang bagong TV ng mga Pilipino at hindi lang Pilipino, kundi ng buong mundo.